Magandang araw. Ako nga pala si Brando, 42 anyos at isang family driver. Nasa 5 taon na rin akong nagtatrabaho sa pamilya Alvarez at masasabi kong maayos naman ang pasahod sa kanila. Plus libre pa ang araw-araw naming pagkain sa kusina kahit sabing medyo may kaartihan sa katawan ang amo naming babae. Ako ay nasa edad 45 na. Walang asawa pero may anak na sa dati kong kinakasama. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasang hindi ko malimutan sa pagitan namin ng amo kong babae. Ano? Okay na ba Manong Brando? Naisakay mo na bang lahat ng mga gamit ko? Anya habang nakaupo na sa loob ng sasakyan. Kahit abalang-abala ko kung paano pagkakasyahin ang mga bagahe ni Madam, ay sumagot pa rin ako sa kanya. Yes ma'am. Imbis na maniwala sa sinabi ko, ay diskumpiyado niya akong tinitikan. Baka mamaya, may maiwan tayo dyan ha? Medyo nagiging makakalimutin ka pa naman lately Manong. Wika nito. Si Madam talaga. Mahinang bulungkot tsaka napailing na lamang sa aking kinatatayuan. Siya na nga tong akala mo ay isang taong mawawala dahil sa sobrang dami ng mga daldala niya ay nagawa pa akong insultuhin. 1 linggo lang naman siyang magbabakasyon sa Baguio pero hindi lang 5 kung hindi 6 na naglalakihang bagahe ang bitbit niya. Habang nakaupo sa driver's seat, ay tahimik ko siyang tiningnan mula sa may salamin. Nakakasigurado naman kasi akong maayos ang adjustment na ginawa ko sa aircon ng sasakyan. Ngunit paypay pa rin to ng paypay na para bang sobra siyang naiinitan sa kinauupuan. Kung bakit ba naman kasi naisipan itong magsuot na agad ng makapal na jacket na may makapal pang puting balahibo sa bandang leeg. Balot na siyang tingnan. Kahit ilang oras pa naman sana bago kami makarating ng Baguio. Kung hindi ka lang talaga maganda at sexy, ma'am, baka iniwan ka na ni sir. Sobrang hina akong bulong na ako lang ang makakarinig. Kumunot ang noon nito. May sinasabi ka ba, Manong Brando? Mabilis naman akong umiling bilang tugon. Hanggang sa hindi nagtagal, ay bumalik din sa normal ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi ko alam kung narinig ba talaga ni Madam ang sinabi ko o sadyang inis lang siya dahil nahuli niya na naman akong nakatingin sa kanya. Maliban kasi sa maarte, ay napakasensitibo pa ni Madam. Kaya minsan kapag nagbibiruan ang mga kasamahan ko sa trabaho, ay lagi nilang sinasabi na siguro mainit ang ulo nito at palaging wala sa mood dahil kulang daw siya sa dilig. Sa ibang bansa kasi nagtatrabaho si Sir bilang manager ng isang malaking kumpanya doon. Kung tutuusin nga, ay pwede na sana tong manatili sa Pilipinas dahil may mga negosyo na rin naman silang naipundar. Pero mukhang marami pa itong gustong maabot sa buhay. Hindi mo talaga maiwasang hindi tumingin sa akin, Manong. Nahinto agad ang malalim kong iniisip nang marinig ulit ang iritableng boses ni Madam. Kunot ang noo na nitong nakatingin sa akin ngayon habang sobrang dikit ang mga binti niya habang nakaupo sa may passenger seat. Heto na naman ang walang katapusang mga bintang niya sa akin. Kahit kung tutuusin, ay imahinasyon lang naman ito ang lahat. Sinisigurado ko lang na komportable kayo, ma'am. Mali po ang iniisip niyo. Hehe, sabi ko. Minabuti kong harapin na lamang ang manibela. Kahit kung tutuusin, ay kayang-kaya ko namang gawin ang mga binibintang niya sa akin. Kahit sino naman kasing lalaki ay mapapalingon sa paraan ng pananamit ni Madam.
Sabihin man kasing mamahalin ang bestidang suot nito, pero masyado namang nakakasilaw to kapag suot ni Madam. Maaninag kasi ang napakagandang kurbada niya. Kung tangkad at kinis ng kutis naman ang pag-uusapan, ay masasabi kong nabiyayaan din si Madam sa aspetong yun. Pero sabi nga nila, walang perpektong tao sa mundo. Kung kaya naman, medyo hinapos naman si Madam kung talino at ugali ang usapan. Kung alam ko lang na magiging ganito katagal ang biyahe, sana Boracay na lang pinili ko. Reklamo nito habang nakabusangot pa. Lihim tuloy akong natawa sa reaksyon ni Madam dahil alam kong asar at inip na siya habang nakaupo sa may likuran ko. Kahit papiliin mo ang Boracay o Palawan sa bakasyong ingranding inihanda ng asawa mo, ay sa Baguio ka pa rin mapupunta dahil yun ang utos ni Sir sa amin. Hindi ko man alam ang tunay na dahilan, pero syempre, kailangan naming sundin ang utos ng mas nakatataas. Sa isip ko nga, baka ayaw lang ni Sir na makitang nakasuot ng bikini ang misis niya. Kaya sinabi nitong gumawa kami ng paraan para hikayatin siyang sa Baguio na lang pumunta kasama ang pili nilang mga kaibigan. Pabor din naman yun kay Sir dahil mas safe ang lugar na napili niya. Hindi tulad sa dagat na maraming makakakita at makikilalang lalaki si Madam. Imposible nga naman kasing walang party o inumang mangyayari habang nagbabakasyon ng misis niya doon. Kaya sigurado'y naging maingat lang din to. Halos ilang minuto ding nakasimangot si Madam bago napalitan ng mga ngiti at tawa ang madilim nitong mood kanina. Mabuti na lang at medyo malakas na ang signal sa gawing dinadaanan namin kung kaya't nakakapag-cellphone na siya kahit papaano. Hindi ba't marami ring foreigner ang nagbabakasyon ng Baguio, Manong Brando? Tanong niya. Nabigla ko dahil ito ang unang beses na kinausap ako ni Madam nang hindi pagalit o pautos. Wala man lang tong halong singhal kung hindi normal at talaga namang mahinahon ang paraan ng pagtatanong niya sa akin. Marami-rami din naman, ma'am. Gustong-gusto kasi nila yung malamig na klima sa Baguio at marami din namang pwedeng puntang tourist spots dun. Pwede din kayong mamitas ng strawberries kung gusto nyo. Marahan naman siyang tumango sa akin na para bang nagawa kong masagot ang kuryosidad nito. Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwalang first time niyang makapunta ng Baguio. Gayong nagmula naman to sa isang mayamang pamilya. Mukhang mag-e-enjoy naman pala ako ron. Anya tsaka muling napangiti. Foreigner talagang target, ma'am. Bulong ko bago lihim na natawa. Mukhang may binabalak talagang kakaibang trip itong amo kong babae. Iyahatid mo lang naman ako, di ba, Manong? Tapos babalik ka na sa bahay pagkatapos. Tanong nito matapos kumunot ang kanyang noo. Alangan namang buntot ka ng buntot sa akin sa Baguio. Mamaya, manakit pa yung mga tuhod mo. Sabi pa niya. Hindi ko alam pero bagya akong nakaramdam ng inis kay Madam. Dahil 2 beses na ako nitong ininsulto. Hindi ko naman siguro magagawang buhati na mag-isa ang mga bagahe niya kanina kung hindi malakas ang mga tuhod ko. Hindi ba? Masyado lang talaga akong maingat dahil ayokong mabagsak at masira ang mga mamahalin nitong trolley. Minsan nagtataka nga ako kung bakit Manong ang tawag niya sa akin. Ngayong hindi naman ako umaabot o hindi pa naman ako umaabot ng 50 anyos. Mas bata pa nga ako sa tatay niya. Kaedad ko lang siguro ang mga kuya nitong si Madam. Kung performance lang ang usapan, mas mahusay pa rin kaming mga Pinoy, Madam. Baka magsisi ka kapag nasubukan mo. Asar kong sambit sa kanya. Akala ko magkukunwari na naman tong hindi niya narinig ang mga sinabi ko. Pero sinadya niyang salubungin ang mga mata ko bago sumagot. Hindi ako naniniwala, Manong Brando. Asawa ko nga parang nagsasayaw lang sa slow music. Bukod sa mabagal na, minuto lang ay suko na agad siya. Wika nito.
Natawa na lamang ako sa sinabi ni Madam, tsaka magkakasunod na napailing. Mabuti na lang at hindi naririnig ni Sir ang mga pinagsasasabi ng misis niya at baka maging dahilan pa to ng away nilang dalawa. Iba pa naman kapag igaw na ng lalaki ang natatapakan. Ibahin mo ko sa asawa mo, Madam. Sigurado, babae na lang ang mapapasuko sa akin. Imbis na matuwa, ay ramdam kong bahagya pang nandiri ang reaksyon niya. Asa ka namang may papatuloy sa'yo, Manong Brando. Alam naman nilang mahina ng tuhod mo. Anya na para bang nagmula na naman yun sa totoong karanasan niya kasama ang mister. Kung alam mo lang, Madam, sa isip-isip ko. Oh, bakit ka huminto, Manong Brando? Tanong niya. Siya naman tong nainis sa akin dahil hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit ko biglang inihinto ang sasakyan. Magbabawas lang ako saglit, Ma'am. Malayo-layo pa kasi ang biyahe natin. Nasaksihan ko kung paano namilog ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Magbabawas ka? Saan? Wala namang banyo dito, Manong ah. Bagya siyang napalingalinga sa paligid habang nagtataka. Pero alam kong wala namang ibang nasisilayan si Madam sa mga oras na to kung hindi mga matataas na talahib at kalasadang konti lamang ang dumadaang mga sasakyan. Diyan lang sa malapit, Ma'am. Mas lalong nagulat to at hindi makapaniwala kung tinitigan. So, iiwan mo kung mag-isa dito? Anya habang nahahalata o mahahalata ang kaba sa mukha nito. Tumango lamang ako tsaka ngumiti sa kanya. Depende na lang kung gusto niyong sumama sa akin, Ma'am. Biro ko. Akmang bababa na sana ako mula sa driver's seat nang sinadya kong marinig nito ang pahapyaw kong biro. Bumuntong hininga naman si Madam na parabang bahagya tong napaisip kung magpapaiwan ba talaga siya sa loob ng kotse o kung hindi sasama na lang siya sa akin. May bus stop naman kasi tayong nadaanan kanina eh. Bakit dito pa nag-inarte ang pantog mo, Manong? Sino bang matino ang magbabawas sa ganitong lugar? Napakaliblib, sabi pa niya. Sa sinabi niyang yun, pinapakita lamang nitong lumaki siya sa isang mundong limitado lamang ang alam pagdating sa mga bagay-bagay. Nakatayo siya ilang metro ang layo mula sa akin. Sinadya ko kasing lumayo ng kaunti sa kanya at baka mamaya ay bigla na naman ako nitong mapagbintangang bastos kahit wala naman akong ginagawa. Ngunit hindi pa man ako natatapos sa pagbabawas ay nabulahaw ako ng malakas na tili ni Madam. Wala tuloy akong nagawa kung hindi dali-daling tumakbo sa kinaroroonan nito. Pero pagdating ko ay wala na ang magandang babaeng iniwan ko doon kanina. Hindi ko na rin naririnig ang malakas nitong boses. Ma'am, nasan ho kayo? Sinadya ko pang lakasan ang boses ko sa pagbabakas sakaling marinig niya ako. Minalas pa yata ako nang wala sa oras. Tiyak na mawawalan ako ng trabaho nito. Oras na malaman ni Sir na nawawala ang misis nito. Sino naman kasing magtatangkang kumidnap kay Ma'am? Gayong wala naman akong napansing nakasunod sa amin magmula kanina. Kung mayroon man, normal na daloy ng trapiko lang naman yun. Bago ko naisipang dumaan dito para makaiwas sa siksikan. Manong Brando, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang mahinang boses ni Madam mula sa aking likuran. Agad ko siyang nilingon, pero isang mataas na grupo ng talahib lamang ang bumungad sa akin at hindi ang amo ko. Nandito ako, Manong. Doon nakita ko ang kamay niyang sumisenyas sa akin na lumapit sa kinaroroonan nito. May konting pagdadalawang isip man, ngunit wala akong nagawa kung hindi sumunod na lamang para alamin kung ayos lang ang kalagayan niya at kung bakit bigla na lamang tong napasigaw kanina. Anong ginagawa niyo dyan, Madam? Gulat na tanong ko nang makitang nakaupo siya doon at parang hindi mapakali. Nagbawas din kayo? Ganon na lamang kabilis na nagsungit ang mukha niya habang nakatingin sa akin.
Masama bang magtanong ako kung anong ginagawa niya sa talahiban? Oo at hindi lang naman ang gusto kong matanggap na sagot. Kunin mo ngayong underwear ko, bilis. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Para akong nananaginip ng mga oras na yun. Bigla kasi akong nagpanik kanina dahil biglang may gumapang sa akin insekto. Kunin mo na, bilis. Napansin kong bahagya nang nagbablush ang pisngi niya sa hiya. Nasa paanan mo, Manong. Kunin mo na't ibigay mo sa akin. Sa kabila noon, hindi pa rin ako makapaniwalang makakatanggap ako ng ganitong klaseng utos mula kay Madam. Wala naman akong nagawa, kung hindi sumunod na lamang, kahit sabihing kinakabahan ako bit-bit ang munting telang yun. Iniisip ko pa lang, para na akong mawawala sa sarili. Itapon mo na lang dito. Muling utos niya sa akin nang magawa kong kunin yun. At bago ko pa man yun maihagis sa direksyon niya, ay naunang umabot sa aking ilong ang mabangong simoy na nagmumula sa kapirasong telang hawak ko. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at iniisip na nasa gitna ako ng trabaho, pero wala pa rin kasiguraduhan kung magagawa ko bang isugal ang trabaho para sa panandaliang saya. My gosh, Manong Brando! Para akong bumalik sa aking sarili nang marinig ang boses ni Madam. Pero sa mga oras na ito ay nakatayo na siya sa harapan ko habang tila gulat na gulat ang reaksyon. Bakit ho, ma'am? Lutang kong sagot dahil pakiramdam ko ay wala pa rin ako sa tamang huwisyo. Pero imbis na magsalita, ay sinagot niya na lamang ako sa pamamagitan ng may ingat na pagturo sa harapan ng short ko. Totoo ba yan? Bakit sobra naman yata yan, Manong Brando? Nauutal itong tanong. Bahagya akong napapikit mula sa kahihiyang naramdaman. Pasensya na, Madam. Hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako nung marinig ko kayo kanina. Akala ko kasi may nangyari ng masama. Hindi ko nagawang matapos ang paliwanag ko nang makitang nakalapit na si Madam sa aking harapan. Buong akala ko nagyayabang ka lang kanina, Manong. Hindi pala. Pilya niyang sabi. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang dumaan sa isip ko ng mga oras na yun. Para samantalahin ang kuryosidad na pinapakita ni Madam. Lalo na't alam kong matagal na rin siyang nabakante sa kama. Dahil sa susunod na taon pa, ang 2 buwang bakasyon ni Sir sa Pilipinas. Pwede ba akong lumapit pa, Manong? Hindi ka ba magagalit? Tanong niya. Sinalubong niya ako ng tingin. Hanggang sa napangiti na lamang ako nang hindi pagtutol sa nais niya. Nagtatalo ang isip ko sa mga kakaibang kilos ni Madam. At mukhang mawawalan yata ako ng trabaho nang wala sa oras. Sa takot na baka may makahuli sa aming dalawa, ay niyaya ko siyang pumunta sa may bandang gitna. At sabihing mang mas mataas na ang mga talahib doon, pero nagawan ko naman ang paraan. Siguro'y dala na rin ang kagustuhan kong masolo ang maganda kong among babae. Sigurado ka na ba, ma'am? Hindi ho ba ako mawawala ng trabaho nito? Tumango lamang siya kahit pansin kong medyo nahihiya pa rin to ng bahagya sa akin. Mananahimik ako tungkol dito, Manong. Promise. Napahinto si Madam at napakagatlabi pa. Matapos marinig ang mga salitang yun mula sa kanya, ay tuluyan kong inihiga si Madam sa gitna ng talahiban, kung saan ang damdamin naming dalawa ay parehong tinupok ng makasalanang apoy. Pansin ko kung gaano ang uhaw ni Madam. Halos magmadali itong kalasin ang short ko, kasabay ng isang mapangahas na haplos. Halos ayaw magpaawat ni Madam. Halata kong buo ang loob niyang magkasala para lang maibsan ang pangangailangan niya. Kapwa kami sabik nang maglapat ang labi at katawan naming dalawa. Yumakap ang mga binti niya sa aking bewang, kasabay ng isang ngiti na para bang nagmamakaawa na tuparin ko na ang nais niya. Sa puntong yun
ay tanga na lang ang lalaking papakawalan ang pagkakataong ganun sa buhay niya. Kahit pa nakasalalay ang trabaho ko, ay tila nawalan ako ng pakialam dahil sa nakamtan at nakahain na sa aking harapan. Wala akong sinayang ng mga oras na yun. Binuhos ko lahat ng husay ko para lang matugunan ang pangangailangan ng amo ko. Hindi naging hadlang ang mga talahib sa paligid namin sa makinis niyang kutis. Hindi lamang isang beses. Makailang ulit naming pinagsaluhan ang kakaibang uhaw na lumukob sa amin. Hanggang sa kotseng pagmamayari ng mag-asawa ay nagawa rin naming patulan ang isa't isa. Dala ang matamis na ngiti sa mga labi, ay naihatid ko naman si Madam kahit sabing medyo natagalan ang biyahe naming dalawa. Ang pinagkaiba lamang ay namumungay ang mga mata nitong nagpaalam sa akin. Matapos ang nangyari sa pagitan naming dalawa, ay masasabi kong may isang salita naman ang amo kong babae. Totoong hindi ako nawalan ng trabaho. Bagkus, tumaas pa nga ang sahod ko dahil ang sabi ni Sir ay magaling at maaasahan daw akong empleyado. Hindi raw siya kinakabahan kahit anong layo ng biyahe dahil maingat daw akong magmaneho at marunong sumunod sa mga batas trapiko. Nagpapasalamat naman ako sa lahat ng mga papuring natanggap ko ng mga oras na yon. Kahit sabing minsan kong pinagmaneho ang misis niya papuntang langit. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at salamat sa mga nakinig.